Hello, maayong gabi natong tanan mga night watchers. So karon taknaa sa kagabion oras sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Atong hulamon ang atong mga igdulong kadyot aron mabati na to ang panagambita na to pulong sa Ginoo. No? So perhaps or maybe ang uban ninyo nakadungog sa ako ang mga gi-share sa una about how to charge your batteries, how to recharge your batteries. Kita tanan doon na tayong mga batteries, spiritual batteries, physical batteries, and then kinahanglan na to na siya i-charge kay time to time na drain ta. No? But tonight we're talking of spiritual batteries, and then ato ni siyang i-charge. But I will not be talking to every one of us tonight on how to charge our batteries. But bago ta mag-charge sa atong batteries, akong i-share sa inyo kung unsa ang mga butang nga naka-drain sa atuang mga batteries. Ayan. So daghan kayo mga butang dinhi sa kalibutan nganong mga na-drain ta. No? Mo na siya usahay gikapoy ta kay na-drain ang atuang batteries. Spiritually kapoy kay na-drain ang atuang batteries. No? So dunay mga butang nga nakapadrain sa atoa. Mark chapter 4 verse 19, ingon siya dinha, but the cares of this life and the deceitfulness of wealth and the desires for other things to come in. Di ba? Paminawan na to nig maayo. Baliko na ko. But the cares of this world, o na the cares of this world, or the cares of this life, and the deceitfulness of riches. Daghan na to, ganahan ta madato, di ba? Ganahan ta mo income og dako. Manang bisag unsa na lang nga to ang gihimo aron mo income og dako. Di ba? Not really kanang madato pa pero mo income og dako, but the deceitfulness of riches for other things to come in, no? O katong mga ubang mga butang nga gusto nato natay mga ganahan nga gusto maangko nato. No? Samtang buhi pa ta dinhi ning kalibutan na. Unsay nihitaboan na ingon siya diri. It choked the word, no? Making it unfruitful. Naka-choke to siya sa word of God nga naa nato and then nahimo tang and fruitful. No, the other version kanayon ingon siya diri sa other version, but the cares of this world and the deceitfulness of riches for other things enter in, and it drained us spiritually, then we become unfruitful. So mo na gikapoy ta spiritually. No, we become unfruitful kay na-discharge ang atong mga batteries. Now, what are those things nga mga naka-deflate sa ato ang batteries? Naka-choke sa ato no? Klaro kayo ang yang giingon dito. The cares of this world. Kini nga to ang mga gipang atubang kada adlaw, kini ato ang mga unsa may kato ang cares, ang mga gipanghandom na to nining kalibutan, no? Kini ato ang gitagaan og pagtagad nga mas labaw pa sa Ginoo. Number one, atong mga cellphones, atong mga gadgets, bukol kita tanan ana. Usahay all these things, mga gadgets, mas natagaan pa nato og mas labaw or dako nga pagtagad kaysa ato ang devotion diha sa Ginoo. No? Wala may problema siguro kung naa kay cellphone. Wala may siguro problema kung naa kay laptop. Wala man siguro problema kung naa kay sakyanan. Wala man siguro problema kung naa kay 54 inches or 90 inches flat screen TV. Wala man siguro problema na. But kung gitagaan nimo na siya og mas dako nga pagtagad kaysa Ginoo, you spend more time on that than God, than the Word of God, and then that would be a problem. No? That would be a problem. The desires, ang ato ang desire, magpahayahay ta din ning kalibutan na. And then nalimtan na nato ang ato ang devotional diha sa Ginoo. It choked the word in us and we become unfruitful. Nga naman, ay sige na lang ta diha og kuan, lantaw-lantaw og TV, di ba?
Natay cellphone, iPhone, sa naman nga iPhone karon, ano ba iPhone 16? iPhone 21 or whatever iPhone is that, no? Wala na ko'y update anak, wala na ko nang repair ang mga cellphone. So wala na ko'y mga update anak, mga cellphone, basta na cellphone, okay ra. Sa mga kuan diha nga iPhone na anta, then mao na nagitagaan na to og pagtagad sa ato ang kinabuhi every day. And that would be a problem. No? That would be a problem. Bisag unsa, bisan pagkaon. No? Mas ganahan kay ka og pagkaon, and then muna imong ginatagaan og pagtagad, mas labaw pa sa imong devotional sa Ginoo, and that would choke the word. Alright. No? So, naay mga butang diri, tulo ka butang diri nga maka drain sa ato ang batteries nga ako ang ihatag sa ato karong taknaa sa kagabion. Number 1, holding on the past. Yan. Past is past, mga igsoon. Past is past. Pero usahay ang past, dili malimtan. Gikarga-karga na to diri sa ato ang likod. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Yun sila. Forgetting what lies behind and looking forward what lies ahead, pressing on towards the mark of the high calling of our Lord Jesus. Diba? Pressing on. Just forget the past. No? Pero mga igsoon, usahay, move forward ta, pero ang past wala na to gikalimtan kay atong gibala sa likod. And time to time, ato ang ginalantaw. No? Mao na siya nakadrag na to, naka-hold back na to diha sa ato ang pagtubo diha sa Ginoo, and then we become unfruitful, na drain ang ato ang batteries. Mao na siya makakapoy sa tuwa spiritually kanang ato ang past. No? Usahay lami rabi kaayo na to moingon nga kanabitaw naay mga tao nga nakasala na to, nakahimo og salaod sa ato ang kinabuhi. And then tungod kay mga Kristiyano man tawin ta nga okay ba, ipasaylo man ako siya, pero dili nako kalimtan ang iyang gibuhat. No, dili nako kalimtan, bahalag unsay mahitabo. No, nako kayo ng problema mga igsoon. What are those things behind is behind us. And then kalimtan na nato na siya. No? Kay mo na siya mo drag na to back. Mo na siya mo drain sa ato ang battery. Imbes mo move forward ta para sa buluhaton sa Ginoo, and then dili na ta ka move forward because of this past behind us nagadrag sa ato and very exhausting. Kay naa na siya nagpabugat sa ato ang likod. Dili na to siya makalimtan, and then gikapoy na ta madrain ang ato ang battery, and then moabot ang panahon di na ko kapoy na. Kapoy na kamo na po. Why? Because that past behind you is dragging you back, is holding you back, and it's draining your battery. Now, next, number 2, ikaduha nga makadrain sa ato ang battery. Constant worrying. Ayan, mga warrior. Dili warrior, warrior. Warrior. Ano na siya? Warrior. Mga constant pagyod, constant warrior. Gamay lang mga butang sa ato ang atong maagian sa ato ang kinabuhi, and then we worry a lot. Gamay lang ang mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa mga anak, o problema sa unsa man mga problema nga imong nahinagbuan diha, and then you worry a lot. Usahay bisag wala lang kay sabon, wala lang kay shampoo, you worry a lot about that. No? Usahay mo mga walay hinungdan. Usahay dili pa gyud ato ang problema, ang ato ang ginaproblema. No? We worry of those problems that is not ours. O na say nako kayong problema, say di natakatulog agi sa problema sa uban. No. Igsoon basig marites ra kaayo ka. Kay nagproblema ka anang problema sa uban. No? Usahay na mga butang nga dili nato makaya. No? Naay mga instances, naay mga panghitabo
nga dili nato makaya. We could not handle it. And then we worry about it. No? Mga igsoon, sultihan na ko karon ka klase nga gabi. Naipanultihon nga nag-ingon. When it is out of your hand, then it is out of your hand. Subuna ko. When it is out of your hand, then it is out of your hand. Ayaw nagkabalak ina. Kay dili na nimo, kung di na nimo makaya i-handle din natin, let it go. Sama ra na siya sa nagpasan ka og bato, nga dako kayo. Nagpasan ka og boulders. And then dili na nimo kayang pasaanon, kay bugat na kayo. And then dili nimo i-let go. What would happen to you? Dili nimo i-let go, kay kinahanglan ko niyo pasaanon. And nabugatan na kayo ka. Kung di na nimo kaya mga exon, just don't worry about the thing. Just let it go. Kantahi lang na siya diha og let it go. Matthew chapter 6 verse 25 to 27. Ingon siya. Therefore, I tell you, don't worry about your life. No, kani kinabuhi gani. Hisgot siya about sa kinabuhi. Don't worry about your life. What you will eat, what you will drink, or what your body to wear. Diba? Unsay imong suoton. Say, daghan na to, malit na lang og simba madomingo kay ngano nagworry ta unsay atong suoton. Halos tanan nga mga sinina nato diya sa wardrobe sa cabinet nato ato nang nahawas, nasukod na nato. Nagworry pa tag unsay suoton. And then pagka-ending mo yung bakang luoy na kayo ko, wala na ko'y sinina. Nahurot na nimo og sukod din ha. No, you worry about those things. No? Ingon ang Bible, don't worry. Worry no more. Ayaw kabalak ina. It is not your life more than food, di ba? Mas labaw pa kay sa pagkaon ng ato ang kinabuhi. No? Is your body more than clothes? Labaw pa sa mga sinina ang ato ang lawas. No? Look at the birds in the air. Tanawa ang mga langgam, no? Sa kalangitan. Wala sila nagtanom, wala sila nagsabwag, wala sila nagharvest. No? Wala sila nagtigom sa barns. And yet your heavenly Father feed them. No? Gipakaon sila sa langit ng Amahan. Can any one of you, by worrying, add a single dot of your life? Dat lang ha. Can any one of you, by worrying, can add a single dot of your life? No. Wala. None. So, kay dili man, kung sa mga butang nga naa diha, don't worry. Let it go. Number three. Wrong company. Mo ni siya makadrain sa ato ang battery. Wrong company. Simple kayo. Ang sa giingon, 1 Corinthians chapter 15, verse 33. No? Do not be misled. Ayaw ka misled diha. Ayaw kalipat diha. No? Do not be misled. Bad company corrupts good character. No? Usahay, I encounter mga young people, na nakigugoy-hugoy dito sa mga barkada nila nga pwerte kabugoy, mga addicts or whatever, mga hip-hoppers, mga worldly people. And then, ang iyahang reason is that para ma-evangelize sila. That's a good thing. That's a good heart. Na para ma-evangelize sila. Mo na siya iyang reason nga ni-join siya dito sa ana nga company. But the thing is, knowing that you are the only Christian in this group, you're the only Christian, and then pag muak ka as a Christian in that group, mo react sila. So ang imong buhaton, aron dili ka mawala sa group, ma-maintain nimo ang group, kinahanglan you do what they do. Diba? Birds of the same feather flock together. Diba? Usaman mo ka grupo, so unsay ilang kalihukan mo, imong kalihukan. And you never know, at the end, ikaw ang ilang na-evangelize. Diba? You never know. At the end, ikaw ang na-drain ang battery
then ikaw na mo'y na-evangelize nila. Just put this always in our mind and our heart. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Pag pirmi ka nagkuyog-kuyog ng mga tawhana, ng mga bad, ang mga inistoryahan, after a long day, and then, ang imong inistoryahan, dili ka kabantay, na mga bad words. Kung nagkuyog-kuyog ka ni mga tawhana nga, na mga bad ang mga binuhatan, after a long day, you will never know. Nagbuhat na pud ka og mga dautan. No? So, mo ni siya mga tulo, igsuon kabutang, nga ako ang i-share sa inyo ha, na sa kagabion. Holding on the past, makadrain sa ato ang battery. Number 2, constant worrier, nagwo-worry ta sa mga butang, dili naman ang ayan i-worry, makadrain sa ato ang battery. And then number 3, wrong company. Sayop ang company nga ato ang gisudlan. Sayop ang mga grupo nga ato ang gisudlan. When it is wrong company, and then mga igsoon, I tell you, get out of that company. Get out quickly and then charge your batteries. Father God in heaven, thank you so much in the mighty name of Jesus. Bless your holy name today. Salamat kayo Ginoo sa imuhang pagtudlo namo sa imuhang pulong taklas kagabion. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen.